3Fs natin. Marami-rami, okay? FF for rain. And then, again, itong 3Fs natin is teaching us. Okay, pwede mo pahinaan ng konti? Or okay naman? Okay naman, hindi kayo nabibigay. O, wag na pala. Okay. Okay, so sige. It defines, itong 3F, again, ay tinutulungan tayo kung ano ang itsura ng isang disciple. Okay? Kung ano yung isang, ibig sabihin, itsura pala rather, ng isang disciple. So, check mo nga yung katabi mo. Diba? Sabihin mo nga sa kanya, diba, disciple ka ni Jesus? Yun. At dahil disciple yan ni Jesus, para it is easier for us to remember kung ano ba ang isang disciple ni Jesus. Again, 3F. Sila ay number 1 na pa-follow kay Jesus, nagpe-fellowship with other believer, and ngayong gabi naman to complete itong ating 3S, pag-uusapan natin is ang itsura ng someone na disciple ni Jesus is someone who fish for people. Okay? Someone who fish for people. Yan yung pag-uusapan natin tonight. Alright, as we look doon sa sinabi ni Jesus Christ na follow me and I will make you fishers of men. And para maintindihan natin yung calling ni Lord na yan for us to be fishers of men, we will be looking at Matthew verse 28, verses 16 hanggang 20. Ayan, sige. Tayo tayong lahat. We will be reading from Matthew 28, verses 16 hanggang 20. Tatawagin ko yung isa sa mga interns natin, si JD. Yes. Yan, para to lead our Bible reading. So, pasabi na lang, Coach JD. JD, kung sa anong page yung ating passage. Hello! Sa mga new friends natin dyan, upo lang kayo dyan. Welcome naman natin yung mga new friends natin. Palakpakan natin sila. Hello! Upo lang kayo. Di na makapalakpak, may Bible kasing hawak. Sorry. It's okay. Open our Bible sa page 487 and read Matthew 28, verse 16 to 20. 1, 2, 3, go. Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all commanded me. And behold, I am with you always, to the end of the age. Lord, maraming salamat, God, for the reading of your word. May you continue, God, to excite us sa kung paano ang gagawin mo, Lord, as you define us as your disciple, as someone who follows you, as someone who fellowship with one another, or kapwa namin believer, at higit sa lahat, we fish for people. We bless you, God. We are excited sa mga matututunan namin this night. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na tayong maupo. And again, welcome. Yan, sa mga new friends natin. Kapag kulang yung upuan, ayan, andyan yung mga mababait nating usher to help us. Alright, yung binasa natin, Javi, sorry, last na, medyo bipolar. Palakasan na. Nabibigyan naman ako bigla. Hindi ko na marinig yung sarili ko. Okay, pero rinig niyo ako clearly. Yes? Yes. Alright, so sige, yung binasa nating passage, yan, good, thank you. Yung binasa nating passage, Matthew 28, verses 16 to 20, nangyari to nung after mamatay at saka mabuhay ulit ni Jesus Christ. And by this time, paakyat na siya sa langit. Alright, yun yung nangyari doon. Pero, bago siya umakyat, meron siyang iniwan. Okay, meron siyang iniwan doon sa mga disciple, and that is a brand new mission. At ang tawag natin doon sa brand new mission na iniwan ni Jesus Christ, hindi lang sa kanila, but pati sa atin, ang tawag doon ay the Great Commission. Sabihin mo nga, Great Commission. Yes, and Great Commission is yung final instruction ni Jesus sa mga disciples niya. Again, after niyang mamatay, and then nabuhay siya ulit, at bago siya umakyat sa langit, ang sabi ni Jesus, doon sa binasa natin, ano ang Great Commission? We go
and make disciples. Okay, we go and make disciples. Mamaya, mas pag-uusapan natin yung ano ba yung going and make disciples. But when we say the Great Commission, okay, yung commission, ang ibig sabihin niyan, yung isang an official task or assignment na binigay ng higher authority. At kaya tinawag natin siyang great, kasi naman, the one who gave the commission to us is supreme. Okay, no other than Jesus Christ. Okay, at again, ang sobrang amazing dito is that itong calling na to, again, ay in-entrust niya to the disciples noon, yung mga kausap niya, to the disciples today, which is called the church. Yan, tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang church yan? Bakit may gumugulong? Ang laking church nito. Yan, this is tayo. And alam niyo, sobrang na-amaze ako na ibinigay sa atin kahit alam ni God, kahit alam ni Jesus Christ na capable ang mga taong pumalpak, capable tayong magkasakitan, capable or may chance tayo na tumalikod sa Kanya, you know what? He still entrusted us, okay, the Great Commission, the mission. Kaya, sorry, dami kong inuutos sa inyo, pero sabihin mo ulit sa katabi mo, para sa atin to. Okay? Para sa atin to. So sige, let's dive in sa passage natin para makita natin ano ba yung matututunan natin as we embrace this Great Commission na ikaw at ako, buo tayo ay tinawag ni Lord to do this. Number 1, yan, our condition. We need to understand first our condition. Verse 16, sabi doon, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Huh? Ano daw? Ang random naman bigla. Bakit sila dapat pumunta doon sa Galilee? Okay, anong meron dyan sa Galilee? And remember, actually, sinabi na ni Jesus Christ sa kanila yon many days bago pa mamatay si Jesus. Kung naaalala nyo, doon sa Matthew 26, yan, sabi ni sa Matthew 26, sabi nga, alam niyo ba, mamamatay ako, all of you will be scattered, but, after, verse 32, after I have risen, okay, tandaan nyo yan, after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Okay, kung nakinig lang sila kay Jesus, kung naniwala lang sana sila kay Jesus, alright, actually ayun na nga yung keyword but after I have risen, kapag nabuhay siyang muli, kung naniwala at naintindihan, kung nag-pay attention lang sila na sinabi na ni Jesus Christ na mabubuhay ako guys, mabubuhay ako, tapos pupunta ako sa Galilee, meet tayo doon. Okay, mag-meet tayo doon. Kung nakikinig lang sila kay Jesus Christ, umpisa pa lang, pumunta na agad dapat sila sa Galilee. Kasi na-anticipate na nila, mabubuhay din naman ulit yan si Lord. Pero anong ginawa nila? Nagmukmok, bumalik sa dati nilang mga buhay as a fisherman. Bago pa nila naalala. Actually, kailangan nang ipaalala ni Jesus Christ na, uy, makikita-kita tayo, di ba? Sa Galilee, sa upper verse ng verse 28. Sabi nung angel, nung dumalaw yung mga babae doon sa puntod ni Jesus Christ, so sabi, He is not here. Wala siya dito, nabuhay siyang muli. Di ba sinabi niya, just as He said, di ba sinabi niya sa inyo? O, tignan nyo, come and see the place where He lay, then go quickly and tell the disciple, He has risen from the dead and is going ahead of you saan? Sa Galilee. Di ba natapos dyan? Pinaalala na naman muli. Okay? So the woman hurried, pumunta sa tomb, nakita nila bigla si Jesus, tapos sabi ni Jesus, greetings, irishayimasen. Okay? They came to Him, clasped His feet, and worshiped Him. And then sabi ni Jesus sa kanila, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. They will see me there. Kung nakinig lang sana sila, kung naniwala lang sana sila. You know what guys, when we read our Bibles, when we pray to God, kapag tayo ay nakikinig sa preaching every Sunday, naniniwala ka ba?
Naniniwala ka rin ba? Do you believe? Kasi you know what? It takes a great faith para maniwala doon sa mga pangako ng Lord sa ating mga buhay. Actually, yun yung condition ng mga puso natin. It is hard for us to believe. Kasi nga, tayo mga tao, ano ang mga hashtag natin? Hashtag natin, to see is to believe. Dapat may pruweba. Kailangan ipakita mo muna sa akin yung mga evidences. Pakita mo sa akin yung lahat bago ako maniwala. Pero if we just believe, kagaya lang nung ginawa ng mga disciple, kung naniwala lang sila. Bakit tayo hirap maniwala? It's because of our circumstances, because of our kakayanan. Diba, Coach? Grabe, nagmumura pa nga ako eh. Gumagawa pa din ako ng scene, galit pa din ako sa mga parents ko. Paano yun, Coach? Kasali pa din ba ako sa great commission na yan? Ang dami ko pa nga kapalpakan, hindi ko kayang maniwala. Kaya ko ba yan? Kaya ko ba yan? I have to tell you that we are still in the process ng paglilinis ng Lord sa mga buhay natin. Okay? Nililinis ng Lord yung buhay natin. Patuloy niya tayong tina-transform. Patuloy niya tayong binabago para mas maging kamukha natin siya. Kasi minsan doon na tayo nakatingin sa mga shortcomings natin. Lord, parang hindi naman ako deserve. Parang hindi naman ako para dyan. Parang nagdududa naman ako kung talaga bang para sa akin yung message na yan. Actually nga, Coach Bench, kaya ako pumunta dito kasi gusto ko lang ma-comfort. Gusto ko lang naman makarinig ng mahal ako ng Lord. I tell you, mahal ka ng Lord. Pero, again, this command, the Great Commission for us to go and make disciples, lahat tayo kasama dito. At huwag ka mag-alala kung medyo nangangamba ka pa or meron ka pang mga doubts. Kasi actually, sa totoo lang, yung mga disciple din, they had their own doubts. Sabi nga sa verse 17, when they saw Him, nung nakita nila si Jesus, they worshiped Him, pero, sabi doon, but some doubted. Parang kanina, nagle-lay it down. Habang I will lay it down. Totoo ba yun? Glory everlasting. Totoo ba yun? Nagdududa pa din. Pero alam niyo, yung doubt na ginamit dito, na original translation is, hindi naman talaga yung nire-reject nila yung parang nag-doubt. Ibig sabihin, ayoko na kay Jesus, nagdududa ako. Hindi. It's just that, it means they hesitated, napatanong sila with each other. Totoo ba yung nakikita natin? Kasi patay na buhay, aakyat ng langit. Totoo ba? It's too amazing for them to grasp, to believe. Kasi nga naman, extraordinary yung nakikita nila. And that is amazing na isinama pa yan ni Matthew diyan sa sinulat niya kasi important tong detail na to so that yung mga readers ng Matthew 28 they will understand or we will understand na kahit sa kalagitnaan ng doubts natin, sa kalagitnaan ng mga kahinaan natin, sa kalagitnaan ng mga kapalpakan natin sa buhay, God is still entrusting us to share the gospel to the whole world. Ang galing Minsan kasi inisip natin, ay pag inaya ka, di ba, ng tropa mo, ay ayoko magpunta dyan kasi baka masunog ako Boss, hindi ka masusunog dito. Ang gagawin sa'yo ni Lord, para kang, alam mo yung breeze? Para kang t-shirt, white t-shirt na madungis, tapos may lakas ng 10 kamay. Okay? Medyo masasaktan ka kasi may tinatanggal si Lord sa buhay mo, may tinatanggal siyang masamang ugali mo, may tinatanggal siyang mga traumas in your life, may mga pinapalitan siyang values sa isipan mo at puso mo, kaya medyo masakit. Medyo parang 10 kamay ni Coach Ron. Okay, pero hindi ka masusunod. At again, kahit in the middle of your kapalpakan sa buhay, gagamitin ka ng Lord to share the gospel. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo sa mata. Sabi mo sa kanya, dami ng girl. Gagamitin ka ni Lord. Sabihin mo sa kanya,
Yan, kahit palpak pa yung katabi mo, kahit yung classmate mo, nangongopya pa din, kahit yung katabi mo, ano ba yan, nagtututay pa din ba yan, medyo sikuhin mo lang, uy, tama ka na. Tama na yan, kasi gagamitin ka ni Lord. Palaba ka sa Kanya, palinis ka kay Lord. Kasi gagamitin ka niya to share the gospel. Our condition is this, we believe, pero madalas, we hesitate, we worship, pero minsan, we doubt. Kaya ang tanong, ang tanong natin, kahit may doubts ka, kahit imperfect ka, kasama ka ba sa magandang plano ng Lord? Yes. Yes and yes, kasi ang basehan ng calling natin ay hindi perfection natin, hindi kabaitan natin, pero ang basehan ng calling natin ay ang authority ng Panginoon. The authority of Jesus Christ. So tignan natin, ano ba yung calling na yan? Ano ba yung tawag na yan? Alright? Ang ating calling is this. Again, verse 18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has given to me. At very important yan na sinabi ni Matthew na kay Jesus lahat ng authority, it's because it secures us of how supreme Jesus is. Kung gaano makapangyarihan si Lord. Lahat daw ng authority ay nasa Kanya. Kaya when we say, kaya napapansin nyo, di ba, we always say, in the name of Jesus. In the power of Jesus. Lagi natin sinasabi yun. Bakit? Kasi it is not because of your goodness, it's not because of your power, hindi galing sa sobrang magaling ka or what, pero humaharap tayo sa mga tao, hindi tayo, but in the name of Jesus. Because when we speak the name of Jesus, meron yung kapangyarihan. Kaya alam mo ba, alam mo kung anong encouragement ko sa'yo? Meron ba kayong mga kamag-anak na may sakit? Puntahan nyo. Huwag kayong mahiya. Ipag-pray mo yung mama mo, yung kapatid mo may sakit, tapos i-declare mo that in the name of Jesus, gagaling ka. Tapos samahan mo ng faith. Kasi baka mamaya nagdudulog ka, in the name of Jesus, gagaling ka. Tapos hindi gumaling, ay, naku, sabi ko na nga ba, Lord, hindi talaga ako pandito. Samahan natin ng faith. Kasi when we put faith in it, pwedeng hindi according sa gusto nating mangyari, pero according to what the Lord permits. So may trust ka pa din. Di man gumaling, Lord, alam ko may mabuti kang plano, pero hindi ibig sabihin nun, ban-ban na Kristiyano ako. Hindi ibig sabihin nun na hindi mo ako tinawag to join, okay, your great commission. Again, sabi ni Jesus, since the authority is His, ano ang ating gagawin? Pwede bang basahin natin ito ng sabay-sabay? Therefore, 1, 2, 3, go. Therefore, go and make disciples Of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Tatlong bagay yung kinommission or sinabi sa atin na gagawin na tatlong bagay na sinabi ni Lord na gagawin natin. Number 1, we go, we baptize, and we teach. We teach. When we say to go, yan, ang ibig sabihin niyan ay kino-commission tayo ni Lord to be lifestyle witnesses. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a lifestyle witness. Pag sinabi natin a lifestyle witness, hindi lang to basta nagmi-ministry ka. Hindi lang to basta nagwa-one-to-one ka, nag-lead ka ng victory group, pero literally, ang buhay natin, araw-araw, ang lifestyle natin is about the glory of the Lord. It's all about sa kung ano yung nakaka-honor sa pangalan ni Lord. To go and make disciples sa pamamagitan ng ating mga buhay, okay, nadi-disciple natin or natutulungan natin yung isang tao to be a follower of Jesus. Alam niyo ba, sino nga ba kausap ko nun? Si G nga ba? Hindi ko maalala. Basta may isa akong kausap na youth. Tapos, sabi niya, Kuya, doon sa school niya, G, ikaw nga ata yun. Sabi niya, Kuya, ang hirap naman mag-share ng word ng Lord.
doon sa school. Ay, hindi nga si Gion. High school lang siya eh. Mahirap daw mag-share doon sa school nila kasi every time daw nag-share siya, parang hindi siya gano'ng pinaniniwalaan. Kasi bakit naman, paano ba naman yan? Pag ganyan-ganyan ka pa, dati kilala kita, nagbabago naman siya. Okay? Kilala kita mga ano ka, kopyador ka, palamura ka, wag ako. Yan. Wag ako yung sharean mo. Okay? Pero, one noticeable na napansin niya in his life is that, sabi niya, Kuya, I am really doing my best to honor God sa lahat ng ginagawa ko. Of course, tinutulungan ako ni Lord magbago, hindi ko na ginagawa to, kaya nga daw siya inaayawan ng friends niya ngayon. Kasi may mga bagay siyang ginagawa na kinalimutan niya ng gawin just to honor God. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, ituloy mo lang yan. Ituloy mo lang yan to always live for Jesus. Kasi alam mo, darating yung time, darating yung time na kapag yung tao na yan, kailangan niya ng someone who will pray for him, someone na matatakbuhan niya. Alam mo, secretly, pinapanood niya yung buhay mo. Secretly, pinapanood niya yung buhay mo. Kung totoo ba yung sinasabi mo about kay Jesus. Kaya nga sinabi natin dito, we are commissioned by God to go, paano yan? Lifestyle witness. Nakikita ba sa lifestyle natin yung pagiging Kristiyano natin? Or kapag Friday lang, o kaya kapag may one-to-one, parang ang bait-bait mo naman, pero paglabas mo, rock and roll! Krakraka na ulit. Makita sana sa mga buhay natin that we are living a life na ang Lord ang sentro ng mga buhay natin. As simple man yan, as paano tayo nagre-respond kapag may sumisingit sa atin sa McDo. Di ba? Pag may nagkiklik kang gano'n, tapos biglang may sumingit. Ay, pam. Ay, galit. Mainit ang ulo. Okay? As simple as ganyan, and as deep as paano tayo nagre-respond sa mga pangyayari sa buhay natin kapag hindi ito according sa mga plano natin in life. Paano tayo nagre-respond? Do we respond na nakaka-honor kay Lord? Or we respond differently? Okay, sa lahat ng pagkakataon, dinadala natin sila kay Lord, tinuturuan natin sila na sa bawat season ng mga buhay nila, wala silang ibang lalapitan kundi kay Christ. Alam niyo, kaya hindi nakaka-pressure talaga na mag-lead ng tao kay Jesus. Alisin niyo na sa isip niyo na kailangan perfect ka. Of course, sinabi ko nga, di ba, of course, a lifestyle witness. Pero sa totoo lang, babagsak, wag naman babagsak, papalpak at papalpak pa din tayo. Pero mawawala na ngayon sa iyo yung burden, kasi nga, pag si Mark, pag dinidisciple mo siya, ang tuturo mo sa kanya, hindi ka mag-depend sa akin. Mark, kung ano sasabihin ko, sundin mo. Sinaksak. Pero lagi natin siyang binabalik kay Jesus. Kapag nakipag-break sa iyo yung jowa mo, balik ka kay Jesus. Kapag magkaaway kayo ng nanay mo, punta ka muna kay Jesus bago sa akin. Bago mo ikwento sa akin, tanong mo muna kay Jesus. Kapag may decision kang gagawin sa buhay mo, wag muna ako Yes, leader mo ako, pero wag muna ako yung tatanungin mo. Punta ka muna kay Jesus. We always point them to Jesus. Yun yung sinasabi ni Lord, go! And make disciple. Turuan mo sila to always depend on God. Higit lalo by having a lifestyle witness. Ano pa? Sabi doon, to baptize. Okay? Meaning, ibig sabihin ng to baptize ay maisama sila sa pamilya ng Lord. We now belong to the family of God. Ang when we are being baptized, it is a declaration ng dati nating mga buhay. Yung Alexis na kilala nyo, wala na yan. Wala na, patay na yung Alexis na yon. Pero ang meron ngayon is the new Alexis. Naalala nyo yon sa 1 Corinthians ba yun, Coach Ron? Diba sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. At ganun yung itsura ng baptism.
isinasama natin sila sa pamilya ng Diyos. Itsura talaga yan parang burol ng konti, pero celebration after. Ayan, si June Bill. Si June Bill, nung una namin nakilala, talaga, ligaw. Joke lang. joke lang. Siyempre si June Bill, tinuruan natin si June Bill, of course, by the grace of the Lord, thank you Lord, na sumunod sa Kanya, sa lahat ng nangyayari sa buhay niya, wala tayong ibang igogol, kundi si Jesus lang, boss, ha? Okay, at dahil dumating yung time, saan kayo pupunta? Joke. Okay. Be baptized! Sabi natin to baptize. Hindi lang tayo nag-end na si Junpir ay tinuruan lang natin na balik ka kay Lord. Hindi, isinama natin siya sa pamilya niya. Kailan ka nga na-baptize, bossing? Last year ng March. Ano yung itsura ng baptism? Sige nga, gawin mo nga yung itsura. Sige, gawin mo. Hindi, upo ka na. Huwag mo na. Yan, dito ka. Diba? When we baptize, talaga dilema ko, Yan, inilulubog natin sa tubig. At may demo ako bigla. Kasi nga, sige lang, magbibigyan ka lang. Kasi nga, sige lang, upo ka nga muna. Naging joke time tayo. Okay, nilulubog natin yung individual is because it is a representation na yung Juneville dati, wala na yun, patay na yun. Sa burial. Tapos hindi rin naman natin siyang hinayaan nakalubog na lang, pero inangat natin because it is a celebration of a new life. So when we are to baptize the whole nation, hindi ibig sabihin nun na, okay na, mag-born again ka na, magpapalit ka ng religion. Hindi. But we are adding them to the family of Christ. The old is gone, the new has come. Amen. And to teach, sabi daw, ituro. To teach means, okay, teaching them what the Lord Jesus had taught. Okay, tinuturuan natin sila kung paano mag-repent. Okay, tinuturuan natin sila kung paano yung Christ-like living. Diba, living with a simple life, growing doctrinally. Okay, lumalalim tayo together in Christ. Nakita nyo, hindi lang tayo basta mag-engage ng tao. Hindi lang natin sila basta isasama to the family of Christ. Tapos, okay na to, tayo na lang. Hindi, sama-sama tayong lalalim doon sa turo ni Jesus Christ. Kaya alam nyo, hindi lang to one-time teaching. Kaya nga meron tayong mga, hindi ito one-time teaching, but this is a journey of maturity. Kaya nga meron tayong mga live sessions doon sa mga campuses, sa MIS, Kaingin, ECCN. Okay, kaya nga tayo merong one-to-one. Okay? Kasi nag-journey tayo. Kaya tayo may mga victory group, kaya tayo may ganitong services, so that tuloy-tuloy tayong nagtuturuan na mas lumalim tayo doon sa teachings, not just matuto, but also to obey what the Lord has taught. And again, praise God na tinawag niya tayo. Okay, tinawag niya ako, tinawag niya ikaw, tinawag niya yung katabi mo, and all of us to take part of this holy, to make disciples. And again, thank you kay Lord kasi hindi natin to ginagawa by our own authority but sa Kanyang authority. Okay, so that every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord of all. Galing ano? Kasama tayong lahat. Para dumating yung time na makikilala ng buong mundo kung sino si Jesus Christ, yung katabi mo gagamitin ng Lord. Amen. And gusto ko lang din i-take pala itong opportunity na to na pasalamatan yung mga victory group leaders natin, yung mga nagwa-one-to-one na mga friends natin dito. Pwede bang tayo ka naman kung ikaw ay victory group leader, kung ikaw ay nag-lead ng one-to-one, sige na, wag na kayong mahiya. Papasalamatan lang natin yung mga friends natin. Sige, ayan si Precious. Yan, tayo kayo, huwag kayo mahiya. Okay. Alright, palakpakan naman natin itong mga tao to. Grabe guys, pag tinignan pala natin yung ratio natin, medyo
konti pala talaga yung mga leaders natin. And ang daming people na kailangan i-journey with the Lord. Pero again, maraming salamat guys. Kay Army, Mark, Lester, JD, kay John, Junbir, kay Janvi, kay G, kay Kiara, kay Donna, kay Angel, kay Bless, kay JM, kay Nego, kay Roma. You are doing a great job. At I believe that the Lord is well pleased sa mga ginagawa niyo. Thank you guys. Pagpapalagi sila. Pwede na kayo maupo. And again, kahit gano'ng kalaki itong calling na to, praise God, kasi hindi niya tayo iniiwanan. That's why we have the confidence. Yan, ano ba yung confidence natin? Our confidence is His presence and His Spirit with us. Yan ang pangako ni Lord sa atin. Sabi niya, and surely I am with you always to the very end of age. Okay, that is our blessed assurance. Nakasama natin ang presence ng Lord. Di ba sabi niya nga, He is God, Emmanuel. Okay, the God with us. The God who dwelt in us. Ibig sabihin ko, kahit nasan ka man, nasa classroom, nasa reunion, nasa jeep, nasa Save More, nasa school mo, kahit saan ka mapunta, kasama mo ang Panginoon. Even as you do the mission, as you do the sharing of the gospel, kakabahan ka ng konti, yes, kakabahan talaga tayo, pero always know na hindi ka mag-isa on doing that because the presence of the Lord is with you. Kasama natin siya. Kaya ang sarap no? Sarap that we can rest, okay, na si Lord. Hindi lang siya basta palautos. O kaya, go and make disciples sige na, gawin mo na yan. Okay, pero as you do that, as we do that, kasama natin si Lord. Tinutulungan niya tayo, ginag-guide niya tayo, ine-empower niya tayo, pinapatawad niya tayo. Kapag hindi na natin kaya, pinagpapahinga niya tayo. The God with us. Pero lang ako i-share si John V. Nakalaga ba si John V? Yung taga-picture natin kanina. Parang, asa si John V? Nawala siya. Parang 2022 pa to, John V. First time, yan, first one-to-one namin yan ni John V, 2022. Tapos, correct mo na lang ako mamaya, John V, kapag nag-usap tayo. Pero ang hindi ko makakalimutan sa sinabi niya, para kasi sabi ko, ang lagi ko namang intro kapag nag-one-to-one ako, bro, darating yung time, ikaw naman ang gagawa nito and you will be better than me. Yun yung lagi ko sinasabi. Tapos yun yung sasabi niya, kuya, parang ayoko niya, di ba? Kasi nga introvert siya, parang never niyang gagawin niya. So tumatak sa akin yun. Parang, okay, parang hindi niya kaya, kasi ayaw niya nga. At saka nung time na yan, well, maliban sa payat pa siya noon. De joke lang. Nung time na yan, talagang sobrang mahihain si John V. Pero many years have passed. Siyempre, kasama yung matinding prayers, diyan yung mga guidance, hindi lang ako, pero yung mga coaches natin, our pastors. Nagulat na lang ako na si John V pa yung naghahanap ngayon ng mga one-to-one, victory group. Last time nga, binibigyan ako, bro, tama na. Kasi dami mo naman na one-to-one. Okay, isa-isa lang. Okay, pero again, hindi to because of kagalingan ni John V, not glory to you, not even glory to me, pero this is because of the power of the Holy Spirit that can work in your lives. Kaya yung mga leaders din natin dyan, guys, huwag kayong mabahala, huwag kayong ganun kabahan pag yung nililid nyo ay parang ayaw naman mag-partake, darating yung time kapag sila ay hininog na ng Lord. Grabe, wala kang magagawa para pigilan yun. And at the same time, hindi lang naman ang goal natin ay maging leader ka. Ang goal natin at the end of the day, we will become a faithful follower of Jesus Christ. Amen? Amen. And again, hindi lang tayo sa sarili natin kakayanan, but this is one of the amazing and the best promise ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the world.
Okay, hindi lang to literal na Judea, Samaria, and Jerusalem. Pero parang sinasabi nga, rain will receive power when the Holy Spirit has come upon her, and she will be Jesus' witness in her school, in her house, sa Manila Zoo. Sa Manila Zoo. Kasi nga kahit saan ka dalhin. Okay? Kahit saan tayo dalhin ni Lord, lahat tayo ay magiging witnesses. Magiging buhay na patunay na ang Lord ay totoo at makapangyarihan. Kaya again, that is the very reason we can participate on sharing the good news of Jesus Christ. Dahil, because our confidence is not ourselves, but in His presence and the Holy Spirit. Alam niyo guys, what the world needs ay mga disciples ni Jesus na araw-araw sinasapamuhay yung 3F. Following Him, fellowshipping with one another, tsaka for fishing for people. Kapag tumingin tayo sa mga news natin, ano yung makikita natin lagi? Sila Vizcaya, flood control, Jessica Soho, ang magpapalubog pala sa atin ay hindi baha, kundi kasakangan. Tino. Ano ba yung mga makikita natin? Puro ano ba? Sila Mami Oli. Ano? Joke lang. Joke lang. Yung mga, sorry. Pag tayo ay tumingin sa mga news around us, ang sakit sa ulo, parang nakaka-stress. Parang lahat na lang nagpaplastikan, lahat nagsisiraan, lahat nagkukurakutan. Okay, tama na yan, okay na yan. Labas pa yan sa personal yung mga personal yung GC na biglang may naglilift na tropa nyo. Labas pa yan doon sa GC ng mga pamilya nyo, pamilya natin pala. Pamilya natin na biglang yung tita mo magagalit, i-unfriend yung nanay mo. Ang dami nangyayari. At alam nyo kung ano yung kailangan ng world natin ngayon, ang kailangan ng world ngayon, mga Kristiyano na marunong magmahal kay Lord at marunong magmahal sa kapwa. Sana tayo yun. Sana tayo yung mag-feel. Sana tayo yung yung parang mag-scatter at mag-bring ng light sa kung saan man tayo dinadala ng Lord. Amen. This world needs Christians na totoong Christian. Galing. God is really a God who sends. Dahil sa nabasa kong libro na As You Go, tungkol yun sa missions, sabi doon, our God is a sending God. Tignan nyo si Father, sinend si Jesus. Si Jesus naman, sinend niya si Holy Spirit. Tapos si Father, Jesus, and the Holy Spirit send us. The church. Send us para maging ilaw at asin, salt and light to this dying world. Amen. Tawagin natin yung ating worship team. Guys, we are sent to honor God and make disciples. Because following Jesus gives us a heart to share the gospel and make disciples as we are being empowered by the Holy Spirit. As we are being empowered by the Holy Spirit. Now, I believe na si Lord gustong mag-minister sa atin ngayon dito. Okay? The Lord wants to minister today sa tatlong group ng people. Okay, tatlong group ng people. Una, well, may question pala. May question sa atin ngayon, asan ka sa journey mo ngayon in discipleship? Ikaw ba ay currently na ginagawa itong Great Commission? Nagme-make disciple ka na? Thank you, Lord. Or baka yung iba sa atin, galing ka doon, nagde-disciple ka naman dati, kaso napagod ka na, ang dami nangyari sa buhay mo. So ngayon parang,
Parang pagod ako, hindi ko kayang gawin yan. Or yung iba sa atin, this is the first time that you heard this, na parang, sasali ba ako dyan? This is the first time nagagawin ko yan. Will the Lord use me? I believe na kung ano man yung season ng mga buhay natin ngayon, kung biyang ka man mag-disciple ngayon, kung napagod ka na mag-disciple ngayon, or magdi-disciple ka pa lang, you know what? By the power of the Holy Spirit, we can be sent by the Father, by the Son, and by the Holy Spirit. Sige tayong lahat, we will be praying. Again, praying for the three groups of people. Una, hindi na kita patataasin ng kamay, but kung ikaw to, you are currently leading people, nagme-make disciples ka, current leader ka, nag-share ka ng gospel, ng good news sa mga classmate mo about kay Jesus Christ. So katang ipag-pray, Lord, I pray dito sa mga leaders that we have, dito sa mga friends namin who are doing one-to-one. Doon sa mga friends namin who's continuously exemplifying lifestyle witness. Ang prayer ko, Lord, sana patuloy mong paglagab-labin sa mga puso nila yung salita mo. Patuloy kang mag-minister sa kanila para hindi sila dumating sa point na mapagod sila. Dumating sa point na parang obligation na lang yung pagdi-disciple. But Lord, lagi mong ipaunawa sa kanila this great commission that you've asked us. Actually, hindi nga lang ito basta suggestion or what, but this is a command na we as Christians should do. So thank you, Lord. Patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang palalimin, Panginoon, sa kanilang paniniwala sa iyo, pagkakakilala sa iyo in Jesus' name. Next naman, Lord, yung mga friends namin dito na probably nagdi-disciple before, pero because of what happened in their lives, disappointments, probably na-hurt sa iba sa dati nilang church, lumipat, tapos ayaw na mag-disciple muna. Napagod because of school activities. Napagod kasi yung dati nilang nililid, nagkaroon ng away. Napagod kasi feeling nila hindi sila worthy to do this. I pray for these people, Panginoon, na ikaw yung patuloy na magbigay sa kanila ng rest, patuloy magbigay sa kanila ng kapahingahan. Lord, if this is the season na magpahinga sila, okay lang yan, Lord. Salamat kasi hindi mo sila kinokondem na dahil hindi sila nakakapag-disciple ngayon ay galit ka sa kanila. No, but you are allowing them to rest. Enter into your rest. Para, Lord, kapag gain na ulit, hindi na to sa sariling lakas, but it is the strength coming from you. And lastly, Panginoon, yung mga friends namin na probably this is the first time that they heard this. Gusto ko lang naman mag-church pero nautusan pa ako. Pero Lord, thank you kasi hindi lang kami basta nautusan. We are privileged to join you in continuing the Jesus story. Salamat, Panginoon, kasi gagamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Yung kapalpakan namin, Lord, gagamitin mo yun for your glory. Lord, yung mga pangit na nakaraan namin, Lord, you will turn it for good so that you will be glorified. Salamat, God, because you are giving them this fire, this passion to make disciples. Pupuntahan nila yung mga kaibigan nila, i-share nila kung sino ka. Pupuntahan nila yung mga kamag-anak nila na hindi pa nakakakilala sa iyo. Pupuntahan nila even yung mga people na hindi nila kakilala. Because you will give us the eyes just like yours, Panginoon. When we look at the people, we see them like a sheep without a shepherd. Thank you, Lord, for you are birthing passion in us.
And at higit sa lahat, Panginoon, ang prayer ko, Lord, is that kami, bilang mga disciple mo, Panginoon, we will always exemplify 3Fs. Makita sa buhay namin that we are following you, we are fellowshipping with other believers, and we are fishing for people. Empower us. Tulungan mo kami, Lord, na magawa namin ito. In Jesus' name. Tayo tayong lahat. Let us all stand, and as we worship God, as we ask Him that by His power, by His grace, we will go to the ends of the earth. Saan man tayo dalhin ng Lord, gagamitin niya ang munti nating mga buhay so that the people will know that God is alive. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.